Naku po, malaking gulo to. Garcia biglang umamin Comelec na taranta matapos nabuking voting OFW. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, malaking problema itong OFW online voting natin dahil marami ng OFWs nating kababayan na nag-vote na sa online, kaya lang iba ang lumalabas na pangalan. Vote straight PDP laban sila, kaya lang lumalabas pangalan ng mga alyansa candidates. Ano ba yan? Ibig sabihin, pinicture ng botante, yung encrypted na, pero encrypted na... Nakakaduda. I don't know kung paniwala nyo ako. Unahan ko na kayo, hindi ako maniwala sa paliwanag ng Comelec Commissioner na ito. O, pakinggan natin ang paliwanag. Ayan, papaliwanag siya. Encrypted codes nila. Pwede pa makita, doon po ibig sabihin, pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted codes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi ko nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit... so hindi na nila makikita yung mga pangalan ng mga binoto nila. nila yung mismo. So, dapat naman talaga siguro, dapat naman makita nila yung pangalan ng mga binoto nila. Karapatan din naman siguro ng mga botante natin yon at para makita talaga kung yung online voting talaga is okay. Kasi kung ganyan ang nangyayari sa online voting, syempre, hindi magiging okay yan sa mga kababayan natin na bumoboto sa online voting. 'Di ba? Magkakaroon ng issue yan. Magkakaroon ng ano sa inyo yan. Hindi magandang feedback. 'Di ba? Yung mga encrypt na yan, dapat walang mga ganun dapat. 'Di ba? Kung ayaw nyo kasi mapag-iisipan ng masama, huwag kayong gagawa ng isang bagay na maaaring maging kaduda-duda kayo. 'Di ba? Kung ayaw nyo magkaroon ng problema, kung ayaw nyo magsalita sa inyo ng hindi maganda, 'di ba? Dapat nagiging maayos lahat ng kilos ninyo. Dahil ang mga taong bayan, syempre, importante sa kanila ngayon yan, yung pagbotong yan. 'Di ba? Lalong-lalo na ay mayroon tayong problemang kinakaharap ngayon. 'Di ba? So, syempre lalabas sa isip nila, ano ba naman, pati ba naman Comelec? Syempre, gano'n na naman ang lalabas sa isip nila noon. O edi, yari na naman kayo. Kayo din naman ang masisira. 'Di ba? Nagboto ka, straight PDP, Duterte. Tapos iba lalabas. Hindi mo na daw yun makikita kasi encrypted. Pag i-check mo ang QR code, reklamo ng mga OFWs, iba ang lumalabas. Merong mga kandidato ng alyansa, may mga Pacquiao, Tolpo, iba pa. Paano natin paniniwalaan yan, di ba? Parang ganun ba yung encrypt? Kapag binoto mo, PDP laban, straight, may mga lalabas na ibang pangalan, hindi yung binoto mo, yung ba yun? Online voting, example, naghulog ka ng kwarta mo sa bangko. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video o boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Siyempre, suportahan natin yan, the General's Viewpoint. Hulo, di ba i-check mo siya yung ATM kung pumasok na? Naghulog ka 50,000. Dapat makita mo doon sa resibo, may 50,000 pumasok. Oo, tama. Kapag ikaw naglagay sa ATM, tama naman paliwanag ni General Macanas eh. Ngayon, malalaman mo, pag lumabas yung resibo, malalaman mo kung magkano nabawas sa'yo, kung magkano yung nakuha mo. Parang ganun din sa botohan dapat. Kung sino yung binoto nila, mas maganda kung makikita nila yung pangalan ng binoto nila doon sa resibo. 'Di ba? Para sigurado na talagang malinis. Kapag ganyan ang nangyayari, sa tingin nyo ba iisipin ng mga tao na, yung eleksyon, malinis ba yan? 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng issues na ganyan eh. Syempre ayaw nyong mapag-iisipan kayo ng masama. Pero sinasabi ko nga, kayo yung gumagawa ng bagay na ipag-iisip sa inyo ng ganyan.
'Di ba? Anong klaseng online ito? Encrypted. Ano ba yung encrypted na yun? Hindi ko maintindihan. Magulo. Yung encrypted parang nakikita ko yan sa Messenger. Mga katunay, 'di ba, may nakikita kayong mga ganyan, the message is encrypted, mga ganon-ganon. Delikado po ito. Kopyahin nila yung mismo encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kaya ibig sabihin, yung boto niya na naandun, na preserve, hindi po nagagalaw. So, Ang tanong kasi, oo, yung boto na preserve, hindi nagagalaw. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin dyan, 'di ba, bakit hindi kailangan nilang makita? Bakit hindi makita yung binoto nila? 'Di ba, para katibayan na talagang is malinis talaga yung nangyayari dyan sa online voting. Yun lang naman yung hinihiling ng mga kababayan natin eh. Hindi na yung kung ano-anong paliwanag. 'Di ba? Sinasabi ko nga, kung ayaw yung pag-isipan kayo ng hindi maganda, dapat is pinapakinggan nyo yung tinig ng mga tao, no, na bumoboto dyan sa online voting na yan. 'Di ba? Kasi kung hindi nyo sila papakinggan at magsasalita kayo ng inyong side, no, sige, pagpalagay natin, binibigay nyo yung side nyo, pero hindi nila maintindihan yung side nyo. Kasi ang gusto nilang mangyari nga, 'di ba, is kapag sila bumoto, is kailangan lalabas yan sa resibo yung pangalan ng mga binoto nila. 'Di ba? Kailangan makita nila. Yun lang naman ang gusto nilang katibayan. Bakit ang hirap-hirap ba ibigay? Bakit ang hirap gawin? Bakit ang hirap ipakita? 'Di ba? Hindi kailangan kasi ng mga tao yung paliwanag. Kasi eto hindi naman tayo magsasalita ng ganto kung wala tayong nakikita ng mga kababayan natin na nagagalit o naiinis doon sa nangyayari ngayon. Kaso nga lang, ang dami ng mga kababayan natin ang naiinis diyan sa online voting. 'Di ba? Minsan nga yung iba gusto nang i-boycott, 'di ba? May mga nagsasabi na ganun, parang gusto nila i-boycott yung eleksyon. 'Di ba? Alam ko namang ayaw nyong mangyari 'yun. Kung nagkakaroon na kayo ng problema diyan sa online voting, bakit hindi nyo nilang itigil? Dahil mas pabor naman yung mga kababayan natin sa manual voting. 'Di ba? Mas gusto na nga nilang pumunta lang ng manual na sila lang. Wala namang problema sa mga kababayan nating OFW kung sila mapagod silang pumila, kung pumunta sila kahit ganong kalayo yan, basta makaboto sila, masuportahan nila yung gusto nilang suportahan, hindi naman sila nagrereklamo. At isa pa, yung online voting ay hindi naman hiniling ng mga kababayan natin. 'Di ba? Okay lang sana kung hiniling ng mga kababayan natin yung online voting na yan eh. 'Di ba? Na sinabi nila, ay, kailangan magkaroon ng online voting kasi pagod kami para makaiwas sa dagdag oras sa amin. Kumbaga ganyan. Pero hindi naman sila humihingi ng ganon. Kayo mismo ang kusang naglagay ng ganyang online voting na yan. Na hindi naman maganda ang nagiging resulta. 'Di ba? yung po ay protection talaga namin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yun, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto. So sinasabi niyo rito, meron siyang magandang adhikain about dyan, kaya hindi na dapat ipakita pa. Bibring po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Yung po yung sinasabi natin. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang. Hindi na natin para papapay. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture na ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas na yon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Noon kasi sa script, isang may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, isang ganyan, pero hindi po nakakalugan na yun ang pinoto nila. Talaga pong ganun lang yun. Kasi yun po yung purpose ng encryption. Pagka wala nada. So hindi po yun nakakalugan na yun. Parang no? Kanya-kanyang na lang, no?
Ay nako. I don't know sa inyo, ako hindi ako marunong sa Ako hangga't maaari ayokong pag-isipan yan. Hindi ko sinasabi na ano ba to, may dayaan. Hindi, ayokong mag-isip ng ganun. Ayokong mag-isip ng ganun. Kaya sana itinatama na lang natin kung ano yung pagkakamali na yan. 'Di ba? Sinasabi ko nga kanina, kahit anong gawin yung paliwanag, 'di ba, sa mga nangyayari na ganyan, is malabong mapakinggan yan eh. Malabo nilang maunawaan yan. 'Di ba? Malabo talaga nilang maunawaan. Kaya kung ako sa inyo, mas maganda sa ikabubuti ng lahat, 'di ba? Sa ikatatahimik nyo din para hindi kayo mapag-isipan ng hindi maganda. No? Mas maganda gawin nyo na lang manual voting. Hindi naman talaga kailangan ng tao ang online voting eh. 'Di ba? Hindi na nila kailangan yan, hindi namin kailangan lahat 'yan. Lalong-lalo ng mga kababayan naming OFW. Kasi desidido naman sila na bumoto kahit sila ay maglakad papunta doon sa presinto na pagbobotohan nila. Wala naman sa kanilang problema at walang nagrereklamo. Kasi dapat yung online voting na yan, itayo nyo yan, gawin nyo yan, kung ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW, kung nadidinig nyo sila na nagrereklamo kapag bumoboto sila, yung tipong nagrereklamo sila na tinatamad kaming bumoto kasi ganto, ganyan, ganyan, daming pila, ganto. Pero hanggat wala kayong nadidinig na ganong mga klaseng reklamo sa mga kababayan natin, hindi na kailangan yung mga ganyan. 'Di ba? Huwag na tayo masyadong magpa-sosyal. 'Di ba? Huwag na tayo masyadong magpa-high-tech masyado. 'Di ba? Ngayon, syempre, kung ikabubuti naman yung iniisip ninyo kasi ginawa nyo online voting para hindi na kayo mapagod. Para dyan lang kayo sa bahay nyo o kasi sa trabaho nyo, pwede na kayong bumoto, hindi na kayo maabala. 'Di ba? Ay kaso nga lang nagkakaroon ng issue. 'Di ba? Hindi lang issue, hindi magandang issue talaga yung lumalabas. So, kung merong ganyang issue na lumalabas, dapat pa bang ipagpatuloy yung online voting? Syempre hindi na. Dapat kayo na mismo yung gumagawa ng paraan at aksyon para mahinto na yung online voting at gawin na lang manual voting. 'Di ba? Mas maganda yung pinapakinggan nyo, yung nakakarami. 'Di ba? Technology. Nagdududa na talaga ako. I'm sorry, hindi ako naniniwala sa paliwanag ng commissioner nito. Dapat yung ibinuto ko, makikita ko rin. Oo. Bakit ibang lalabas? Yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag na-translate na yun into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect. Security po yun. Baka naman makikita nila yung binoto nila dyan pagkatapos ng eleksyon. Doon bigla lalabas, no? Protect yung mismo mga boto po natin. Sabi ko nga ako parang kasi Meron po kasi naman ang iba nagkakalat sa abroad. Unfortunately, whether wag daw pagtiwalaan ng internet voting. walang pay. Ay, Diyos ko. Nung una, bilib ako dito sa Commissioner Garcia. Siguro nito. naman yung sinasabing may nagkakalat doon sa ibang bansa na huwag pagkatiwalaan ang internet voting. No? Lahat naman siguro, lahat naman gusto nating magtiwala sa gustong mangyari ng COMELEC. Sige, gustong magtiwala. Kaso nga lang, ano ba yung klaseng problema na yan? 'Di ba? So pinapaliwanag mo. Hindi naman siguro magkakalat o magsasalita yung taong bumoto na yon kung hindi naman nangyari sa kanya. Kung hindi niya na-experience yung ganung bagay. So kung na-experience niya yung ganung bagay, syempre hindi malabong ma-share niya yon. Lalong-lalo na kung meron siyang pinaglalaban. Kasi importante talaga ngayon, etong panahon na to, importante talaga ngayon ang bawat boto ng Pilipino. No, hindi lang sa alyansa, hindi lang sa PDP laban. Hindi lang diyan. Importante ngayon ang boto ng kada Pilipino dahil sa nangyayari ngayon. Kaya talagang inuusisa nila 'yan. Hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin. 'Di ba? Siguro hindi naman ganoon na hindi may nagaano sa amin parang ganto naihinto na kami, 'di ba? Hindi naman kasi sila magsasalita ng ganoon kung maganda yung nagiging resulta, yung maganda yung naging resulta ng pagboto niya. 'Di ba? Pero kung hindi maganda yung magiging resulta, 'di ba? Tapos sinabi niya 'yun, no?
kung hindi lang siya yung naka-experience yun at meron pang ibang naka-experience, hindi na maganda yun. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo ang gumawa ng paraan para maging malinis ang eleksyon na ito. Para hindi na kayo mapag-isipan ng hindi maganda. 'Di ba? Kayo din ang makakasagot sa tanong nila eh. 'Di ba? Ngayon, kung may paliwanag na ganyan, sinasabi ko nga, hindi nila maintindihan yung about dyan sa encrypted na yan. Ang alam natin niya sa messenger lang natin nakikita yan. 'Di ba? Pero sana hindi nyo na lang iniba eh. 'Di ba? Sana manual na lang. But right now, I'm sorry, wala na akong tiwala. Napakalabo ang paliwanag. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes. Puros ka encrypted. Makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede Ginagalit nyo si General Macanas eh. pa rin nilang makita, pero hindi ko nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung photo, Hindi ko maintindihan yung encrypted. So, ang mga kababayan nating OFWs, I'm sure hindi rin na. Pwede ba magpaliwanag kayo ng mas simple? Encrypted. Ulitin ko, kung naghulog Kumbaga encrypted, pag di mo maintindihan, parang paghahanapin ka pa niya sa Google eh, no? ako ng pera ko sa bangko, dapat lalabas sa resibo ko yung amount na Yes, pinasok ko. yes, tama si Ganon din General. sana Oo. sa online voting. Tama, tama. Kung sino-sino yung iboto ko, dapat yun ang lalabas pag tignan ko. Oo, tama. Ano yung encrypted? Tsaka I'm para sorry. masigurado talaga. 'Di ba? Ang hinihingi lang naman ng kababayan natin is yung assurance talaga na talagang yan bang binoto ko is yan ba talaga ang lalabas? 'Di ba? Yun lang naman eh. Syempre, importante nga sa kanila, importante sa ating lahat yung pagboto ngayon. Na kailangan ko sino yung iboboto natin, sigurado ba yan ang lalabas? Kasi nga 'di ba, napapag-isipan na, baka hindi maganda yung nangyayari ngayon, baka magkaroon ng ganyan, ng manipulasyon, ganto, ganyan. Syempre kung ano-ano yung pumapasok sa isip ng mga tao, sa isip nating lahat. Kaya mas maganda, patunayan nyo sa mga tao na walang nangyayaring ganon. Na iba kami, Comelec, iba kami. No, patutunayan namin sa inyo na malinis to, walang problema, ganyan. Kailangan ipakita sa kanila. Ganon lang naman yung gustong mangyari ng tao. Hindi ako maniwala sa paliwanag ni Commissioner Garcia. Magbasa tayo ng mga comments. Muslim Pilipino ngayon, umayos ka Garcia, baka masama yung sinabi, huwag ka na lang ano. Hanipa Isma, grabe naman tong Comelec nito. Siguro, medyo masama na naman. Puro masama yung comment. Jerome Mandiguez, hindi nakikita yung binoto mo, anong klaseng security yun? Try mo mag-online transfer. Ito na yung transfer ng kwarta. Na hindi mo din nakikita yung kanino mo na transfer yung pera mo. Magiging panatag ka? Ganun lang yun, kasimple. Kailangan talaga may pruweba. Kahit naman saan pag nag-online transfer ka eh. Online banking, sa GCash nga eh, merong mga ganun, di ba? Hindi ka kasi mapapanatag. Kapag hindi mo alam kung kanino mo pinapadala, kung naipadala mo na ba, kailangan maisigurado talaga. Raul Solon, pandaraya naman yan, hindi makikita daw, baka ibang lalabas, imbes PDP lalabas, alyansa. Yun. Grabe. Kaya nga sinasabi na yung mga kababayan natin, kaya pala kumpiyansa sa 12-0. Ay, hindi na ngayon 12-0 dahil dalawa na yun nawala. 10-0 na lang. No? Sienma, tama, kalukuhan na naman yan. Galagnoma, ginagawa tayong tanga. I don't know kung ano pang gagawin natin. Sana yung petition sa Supreme Court maksyonan kaagad para failure o hindi na itutuloy itong online voting nito dahil nakakatakot. Sayang disenfranchise ang ating mga OFW. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang mga boses na yon na nagmula kay General Macanas na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.